Amen. Salamat sa Panginoon at habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muli magbabasa ng Bible sa aklat ng Juan, chapter 9. Kaya kung tayo mga may Biblia, magbukas tayo ng banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 9. Okay, tayo muna nag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na iyong nagkaloob sa amin. Panginoon, pagkakataon muli kami ay magbabasa ng iyong banal na salita. Patnubayan mo po kami. At patawarin na rin, Panginoon, kung sakaling kami nagkulang sa iyo. Lord, nawa, maging kalugod-lugod kami at tumanggap ng iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Salamat, maging karapat-dapat, Panginoon, ang aming mga buhay nito para sa iyong salita at upang magawa namin ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat, purihin ka, Panginoon, pagpalain mo bawat isang narito ngayon at maging sa aming mga kapatiran na wala pa sa umagang ito. Itiyamo po ang pangyapak upang sama-sama kami magbasa, sumamba, magpuri, maghandog sa iyong dakilang pangalan. Salamat. Siya namin binabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun. John chapter 9, verses 1 to 41. Okay, babasahin lang natin ito lang mabilis. Okay, habang naghihintay sa ating mga kapatiran, maaga pa naman. Ang title niya, Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Okay, John. Aklat ng John. Chapter 9. Natitignan ko lang siya dito sa aking Bible. Okay, dito kasi sa apps maliwanag. Pag dito, maliliit ang sulat na duduling ako. Pero tignan ko lang yung mga pamapamagat niya sa 9. Pareho naman ito yung apps ko. Okay, John chapter 9. Ayan. Okay. Sabi ron, meron siyang tatlong pamagat si John chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag, tapos nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Okay. Mga bulag sa espiritu. O tatlong pamagat siya. John chapter 9. Okay. John chapter 9 verses 1 to 12. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. John chapter 2 verses 1 to 12. Sabi rito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay, kasi panahon, kapag may mga kapintasan yung isang tao, yun yung paniniwala nila, kapag ginagawang kasalanan. Okay, kaya nung panahon ng Old Testament, sa totoo lang, nung wala pa si Jesus Christ, panahon ng mga ninuno, ang paniniwala talaga nila kapag may mga suliranin at pagsubok na nararanasan ng isang tao, may pagkakasala. Kaya ganun yung nakagising nilang katuruan na nililinaw ni Jesus Christ sa kanila nung nabuhay si Jesus Christ. Kaya sabi ng mga, ulitin lang natin, sila 1, 2, and 3, sa paglalakad ni Jesus, yung naglalakad si Jesus Christ, nakita niya isang lalaking ipinanak na bulag. At sa paglalakad niya, siyempre, may kasama siya, yung mga alagad. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino ang nagkasala? Kasi yun ang paniniwala nila kapag may kapintasan ng tao, kung ano pa yan, bulag, pipil, bingi, may kasalanan nagawa yun, pinarurusahan, ganun yun. Noong panahon ng Old Testament. Kaya noong panahon ni Jesus Christ, itinuturo niya na ang katotohanan. Okay? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaking ito. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa na nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Okay, sabi rin sa 3, sabi si Jesus, ipinanganak siya bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay? Ganun din naman sa buhay natin, sa mga pagsubok,
Hindi dahil tayo lagi nagkakasala. Oo, tama, may consequences tayo, pero para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, yung pananampalataya natin, na talagang makilala sa ating buhay, na talagang may Diyos tayo, na talagang hindi tayo pinababayaan. Gumagawa kasi ng mga bagay na maluwaga, mga milagro ang Diyos sa buhay natin. Na tingnan natin, sa araw-araw tagumpay tayo sa lahat ng pagkakataon. Kahit wala tayong bigas, minsan may mga sakit at karamdaman, pero napagtatagumpayan pa rin natin yun dahil nahayag sa buhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan gawin natin ang mga pinaggagawa na nagsugo sa akin. Habang umaga pa, malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. So, ibig sabihin, kailangan nilang gawin yung mga dapat nilang gawin. Kaya sa buhay natin, kailangan natin gawin ang mga dapat natin gawin para sa Diyos. Okay, huwag na natin tignan yung mga kapintasan na meron tayo. Huwag natin tignan yung mga suliranin na meron tayo. Basta kailangan mahayag ang Diyos sa buhay natin. Meron man tayo ng mga ito. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahin niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Okay, yung Siloe, ibig sabihin, sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik, siya ay nakakita na. Nagsalita ang kapitbahay, okay, hindi maipikita dyan, ni Ron. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa. Hindi ba iyan ang pulubing bulag? Nagtaka sila, bakit? Nakakakita na yun, di ba yan yung pulubing bulag, sabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya. Sumagot ang ilan, iyan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang, sabi ng iba. Hindi, kamukha lang yan kasi bulag yun, posible naman. Parang gano'n. Kaya nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon, nagpakilala na siya. Ako nga po iyon yung dating bulag. Paano ka nakakita? Sabi sa kanya, tinanong siya, paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahin iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na nga ako. Yun. Sinayos sa niya yung pangyayari at sinabi niyang sinunod niya yun. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag, tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y pinahilamos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya pinangingiling ang araw ng pamamahinga. Okay? Hindi niya sinusunod ang kautusan, sabi ron. Hindi pwedeng anak siya ng Diyos kasi sinusuway niya yung kautusan, sabi niya gano'n. Sabi gano'n ng mga Pariseo. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Okay? Tandaan natin yan. Sabi naman ng iba, paano makakagawa ng himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kasi ang paniniwala ng iba hati. Hindi makakagawa ng himala yung si Jesus kung may kasalanan siya. Yung iba naman, hindi pwedeng sa Diyos galing yung kapangyarihan niya kasi hindi siya nagningilin sa araw ng pamahinga, hindi siya sumusunod sa kautusan. Okay? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Sabi ng bulag, isa siyang propeta. Sagot niya. Kaya tinanong nila yung bulag, pero isa lang sinagot ng bulag. Isa siyang propeta. Sagot niya. Alam naman ng mga tao noon, kung propeta ay galing sa Diyos, sugo ng Diyos. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya talagang dating bulag, kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang. Sinisiguro nila kung talagang bulag na ayon o nagpapanggap lang na nakakitang muli. Okay? Alam na ba ninyo ito? Talaga bang siya pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya? Ngayon, tanong nila, sagot ang kanyang mga magulang, anak nga namin siya at siya pinanganak ng bulag. Sinabi yung totoo, talagang bulag siya ng pinanganak. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon. O kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo, may sapat na gulang na siya at makapagsalita na para sa kanyang sarili.
Sabi ng magulang niya, walang ibang magpapatunay diyan kundi siya. Kaya tanungin niyo lang siya, total, nasa hustong gulang na lang siya, sasagutin niya kayo nang dapat ninyong malaman, sabi ng magulang niya. Ganoon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itinitiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. So, ibig sabihin, alam nila na ang mga Hudyo ay galing kay Kristo ng panahon na yun. At kung ipapahayag nila na si Kristo talagang papabilanggo sila at aakusahan nung panahon na yun. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang magulang siya ay nasa tamang gulang na ang tanungin ninyo. Kaya sabi ng magulang niya, siya na lang ang tanungin ninyo. Total, nasa tamang gulang na siya. Okay? 24, muli nilang ipinatawag ang dating gulang at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo, alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita niya. Yan. Kaya hindi niya rin hinusgahan si Christos, Jesus Christ. Ang sabi niya lang, hindi niya alam, hindi ko kung sino siya. Kung masama siya o mabuting tao. Hindi ko po alam kung siya ay masamang tao. O hindi isang bagay, kung hindi ko alam na kung siya ay masamang tao, sabi ng bulag kay Jesus o sa mga Hudyo. Isa lang bagay ang alam niya. Dati siyang bulag, subalit ngayon ay magaling na siya, nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga magtatanong nila? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo ako paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? Ayun. Tinanong niya yung bulag uli. At sabi ng bulag, sinabi ko na nga sa inyo. Pero ayaw niyong maniwala, pero bakit ba gusto niyo malaman? Gusto niyo rin bang maging alagad niya? At siya ay kanilang minura, nagalit sa kanya. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Okay, naniniwala kasi yung mga Hudyo sa kautusan ni Moises na kinuha sa bundok ng Sinai. Okay? At nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nang galing. Okay? Makikita natin dito yung kaibahan ng taong nabubuhay ng panahon ng Old Testament paniniwala. Okay? Nabubuhay sila, paniniwala nila, yung kautusan ni Moises. Okay? Okay? Ay ngayon kasi, panahon ni Jesus Christ, ang pinapahayag kasi ni Moises, si Jesus sa totoo lang. Kaya lang hindi nila yung matanggap sa buhay nila o mapaniwalaan. Okay? Kasi hindi yun ini-expect nila na darating si Jesus Christ kasi anak ni Mary, anak ni Joseph, hindi siya mayaman, hindi siya nakila, okay? At maliban doon, may karunungan na talaga nataglay at nasa sapawan yung kanilang mga kaalaman, nasasaktan sila sa pinahayag ng Diyos, ni Jesus sa kanila. Kaya nagiging salukan sila kay Jesus. Hindi sila naniniwala. Bagamat ayun na yung mga ebidensya base sa ating mga pinag-aralan na nakaraan sa aklat ng John. Hindi sila naniniwala kasi tinatakpan ang kanilang puso ng pride. Okay? So bukod ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing, gayon man pinagaling niya ang aking mga mata. Nagtataka siya, hindi natin alam kung saan siya nang galing at hindi nyo rin alam, pero bakit niya ako pinagaling, sabi niya gano'n. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, pero kasi paniniwala nila ang Diyos lang ang may kakayanang magpagaling. Kaya sabi nilang gano'n, sabi ng bulag na gano'n. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay wala nang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Kasi wala pa sa kasaysayan nila noon na makakapagpagaling, pinanganak siyang bulag eh. O kahit na sinong doktor o manggagamot pagpagaling, hindi siya kaya pagalingin. Kasi pinanganak na nga siyang bulag. Wala pong magagawa ang tao iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Kaya sabi ng bulag. Kaya ang Diyos lang ang kayang maghimala ng gano'n sa isasabi niya. So bukod sila ay pinanganak ng makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan at siya ay kanilang itiniwala. Yan. Kaya ayaw magpaturo. Maniwala ng mga Hudyo, bagkus, hinusigahan pa nila yung bulag na siya ay makasalanan. At gusto pang turuan sila kasi sila yung nakakalam ng kautusan eh. Kaya yun ang problema. Kapag tayo ay sobra sa kaalaman, hindi na rin natin kayang paniwalaan yung
salita ng Diyos. Okay? Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinuwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manahig sa kanya. Siya ay nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus, nagpakilala si Jesus. Ako ang anak ng tao. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Kaya yun, makikita natin na talagang sinampalatayaan siya ng bulag at sinamba siya. Hindi naman siya sinaway ni Jesus Christ. Okay, kaya yung pagsamba, ibinibigay yan sa Diyos. At sa pagkakataong ito, pinakilala na ni Jesus Christ yung sarili niya bilang Diyos kasi hindi naman niya sinaway yung bulag na sambahin siya. Sinabi pa ni Jesus na parito ako sa mundong ito upang humarol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo roon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sabagot si Jesus, kung kayo ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Okay? Okay, maganda pa. Yung bulag sila, sabi nila, dahil doon, wala kayong kasalanan kasi hindi kayo nakakakita. Kesa sila na nakakakita na sa mga pangyayari at may mga saksi na nandiyan si Jesus Christ maging yung kautusan na nalalaman nila na ipinahayag si Jesus Christ, hindi nila pananiniwalaan na sinasabi nilang sinusunod nila ay talagang bulag nga sila sa talagang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga tao na nakakaalam ng salita ng Diyos na naririnig nila na sinasabi ng mga lingkod niya na alam naman nila na galing sa banal na kasulatan, yun yung mga tinatawag na bulag, yung mga hindi naniniwala, hindi sumusunod sa salita ng Diyos, okay, kay Jesus Christ na ipinahayag. Okay? At yung mga Pariseo naman, yung mga Hudyo na yun, nung panahon, sila kasi yung nakakaalam ng kautusan at sila yung gumagawa ng kautusan sa kanilang buhay, sila ay sumusunod sa kautusan, hindi sa salita ng Diyos na ipinadala ng Diyos na wala iba kundi ating Panginoong Hesus ay nananatiling bulag kahit sila ay wala namang kapintasan o talagang hindi naman talaga total bulag. Okay? Kahit hindi nila pininiwalaan ang katotohanan na nasa harapan nila. Okay? Na wala naman silang maiidahilan pa. Okay? Na talaga si Jesus Christ ay nagpapahayag patungkol sa kanyang sarili bilang Diyos. Okay? Mga bulag sa Espiritu. Ito yung mga bulag sa Espiritu na tinatawag. Mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yan. Mga taong hindi naniniwala sa kapahayagan ng Diyos, lalo na sa banal na kasulatan natin pinahayag. Yung mga alam nila yung salita ng Diyos pero hindi sinusunod sa kanilang buhay. Ang tawag doon, bulag sa Espiritu. Okay? Kasi yung time na ito sinisiyasat. Kaya nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Tinanong nila yung bulag. Ano sa palagay mo? Anong sasabi mo sa kanya? Galing masamang tao ba siya? Hindi. Sabi niya gano'n. Kasi kung masamang tao siya, hindi niya ako kaya pagalingin kasi ako ay pinanganak na bulag. Gano'n din yung mga magulang niya. Hindi kaya pagalingin ng tao yan kasi pinanganak na akong bulag. Walang sino mang pwedeng magpagaling sa akin. Maliban na lang kung nasa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kaya yun. Pinatutuhanan niya at nagpatotoo siya na talagang si Jesus Christ para sa kanya ay galing sa Diyos. Kaya tayo rin, sa buhay natin, dapat patunayan natin sa buhay natin na si Jesus Christ ay Diyos. Panindigan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng paniniwala natin at pagsasagawa ng lahat ng bagay na ating napapakinggan sa Kanya. Sa buhay natin, Pastor, paano yun, brother? Sa ating mga suliranin na ating nararanasan sa ating mga buhay. O huwag tayo magpadala sa hirap ng buhay, sa silakbo ng ating mga damdamin, sa mga material na bagay, sa kung ano yung mga bagay na nahuhumaling tayo. Lagi natin isipin na mayroong higit na mas mahalaga dyan na dapat nating alalahanin at kilalanin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na dapat na nagiging sapat tayo sa Kanya. Okay? Kaya huwag tayo tutulad sa mga Hudyo ng panahon at sa mga Pariseo nung araw na yon. Okay? Na talagang
hindi naniwala sa ating Panginoong Jesus. Kaya yun, maaga pa, natapos na natin yung John chapter 9. Okay? Okay, punta na tayo sa John chapter 10, ang talinhaga tungkol sa pastol. Okay? Meron siyang dalawang pamagat. Ay, ilang pamagat? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pamagat din. Okay? Ang tunay na pastol. Tapos si Jesus, ang mabuting pastol, at itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Okay, John chapter 10. Basahin lang natin uli ng mabilis, kagaya kanina, at konting explanation. Okay? Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Okay? Sabi ron, tandaan natin, kapag ang isa pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa hindi dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Hindi yung pastol, kundi yun yung may planong di maganda. Magnanakaw at tulisan kapag hindi sa pinto dumaraan. Hindi siya legal na dumadaan sa tamang daanan. Kasi yung totoo, dumadaan sa tamang daanan. Sumusunod sa pastol. Okay? Ang tunay na pastol ay sa pintuan ng daraan. Okay? Ang totoong pastol sa pinto nagdadaan, may daanan talaga. At tama dapat yung dinaraanan niya. Pinapapasok siya ng gwardiya. At pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. So, sabihin, ang tunay na pastol, kilala ng gwardiya. Okay? At hindi lang yun. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinakikinggan siya ng mga tupa. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Hindi lang yun. Ang tunay na pastol, kilala niya yung mga pangalan ng bawat tupa niya. Okay? Kilala siya ng gwardiya, kilala niya ang bawat pangalan ng bawat tupa niya. Kapag inilabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanilang tinig. Okay? Kilala nila ang kanyang tinig. So, ibig sabihin, kapag ang pastol lumabas, siya yung nauuna. Siya yung guide. Siya yung nagtuturo sa mga tupa. At yung mga tupa sumusunod sa kanya kasi kilala ng mga tupa ang kanyang tinig. Sa pag-aaral, totoo yun. In-experiment nila. Nagsalita yung mga tao lang, kaya hindi naman to pastol. Hindi sila pinakinggan ng tupa. Pero yung tupa, isang investor nagsalita, takbuhan agad sa kanya. Palapit sa kanya yung mga tupa niya. Yung pastol nagsalita. Yung totoong pastol nila nagsalita, sumunod sa kanya. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo. Sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. So, ibig sabihin, yung mga tupa, sa tinig sila nagbabase. Para malaman nila, tinatawag sila ng pastol. Okay? Kaya sa ating din buhay, tandaan natin sa tinig ng Diyos lang tayo makikinig. Sa salita niya, na dapat natin malaman. Okay? Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang iibig niyang sabihin. Amen? 7. Si Jesus ang mabuting pastor. Kaya, sinalaysay muli ni Jesus Christ. Okay? 7. Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, nagpakilala siya, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Okay? Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Nagpakilala na siya. Una, ako ang pintuan. Yung dinaraanan. Okay? Yung tamang daanan na dapat daanan. Sapagkat siya ang pastol, mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya nga siya'y nauuna. Ginagayad niya yung mga tupa. Okay? Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng mga asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas
siya, palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol kung paano kilala ako ng Ama at siya ay kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Okay? Kaya yung pastol, kilala ng mga tupa. Kaya tayo dapat kilala natin ng Diyos. Gaya ng pagkakakilala niya sa atin dapat. Dapat kilala tayo rin ng Diyos. Kaya dapat natin kilalanin ang Diyos sa ating mga buhay. Okay? Dapat pinakikinggan natin ang kanyang tinig. Ang katibayan na kilala natin ang Diyos ay magandang umaga sa inyo. Kilala natin ang Diyos ay pinakikinggan natin ang mga tinig ng Diyos. Ang tinig, ang mga tuloy, ang tinig ng Diyos. Amen? Kapag hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin siya pinakikinggan. Okay? John chapter 10 verse 14. Ako nga ang mabuting pastol kung paano kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Sabi dito ni Jesus, ako yung mabuting pastol. Ako din yung pintuan. Ako ang pastol. At kilala ko ang aking Ama. Kilala ako ng Ama at kilala ko rin yung mga tupa. At nakikinig sa akin yung mga tupa. At sabi niya pa, mayroon pa akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kailangan sila'y ipasok ko rin. At papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa na lamang ang kawal at isa ang pastol. Magiging isa yung kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang Diyos, si Jesus, may kapangyarihan siyang gawin yun sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Okay? Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa sa palagay ang mga Hudyo. Napakinggan na naman ng mga Hudyo. Yan, hindi na naman naniwala yung mga Hudyo. Tatandaan natin sinabi ng marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw, bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Kaya hati yung mga tao ng panahon. Iba naniniwala, iba hindi. Okay? At yung panahon na yun, talagang si Jesus Christ nagpapakilala na kanina sa chapter 9 sa bulag, talagang sinabi niya na siya ay Diyos, siya ang Kristo, siya ang Diyos. At sumampalataya siya sa Kanya at sinamba siya ng bulag, hindi niya pinigilan. Dito naman, sa pamamagitan ng kalinhagan tungkol sa pastol, nagpakilala siya na siya ang pintuan na dapat nating daanan. Na siya ang tunay na pastol na dapat nating pakinggan. Okay? Para tayo maging isa sa Kanya. Okay? Kaya, sa pagpapatuloy, sabi ng 22, ang pabagat nito, itinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Kaya tinakwil ng mga Hudyo si Jesus. Taglamig noon, at kasalukuyan pinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo lang ng tuwiran. Sabi ng mga Hudyo sa kanya, kung ikaw ang Mesiyas na sinasabi na kautusan ni Moises, kasi si Moises wala naman yung pinahayag sila yung kautusan ng Old Testament kundi yung Kristo, kaya yun nga yung hinihintay ng mga Hudyo. Okay? Noong Old Testament, ang paniniwala ng Old Testament ito, naniniwala sila sa Kristong darating. Okay? At nung New Testament, dumating na si Kristo. At kaya lang, nung dumating si Kristo, hindi naman nila pinaniniwalaan. Kasi doon sila nakatingin sa paniniwala ng Old Testament sa kautusan na may darating na Kristo. Kaya lang, yung paniniwala nila, ang pagkakakala kasi nilang Kristo, yung Kristo matipuno, hari, mayaman,
Ganon. Si Jesus Christ, ipinanganak sa Sabsaban. Tatay niya si Joseph, karpintero. Nanay niya si Mary, hamak lang. At maliban doon, si Jesus Christ, marunong, may alam sa salita ng Diyos, may karunungang taglay, galing sa karunungan ng kanyang ama. At dahil doon, nasasaklawan niya yung karunungan ng mga Hudyo at ng mga Pariseo ng panahon. Bakit kaya, sa tingin niyo, bakit hindi nila magawang paniwalaan si Jesus? Kung kayo ang tatanungin, base sa inyong pagkakaintindi sa mga pangyayaring isinasalaysay sa banal na kasulatan. Dahil sa pride. Okay, pride. Dahil sa kanilang karunungan, sa kautusan, nakikilala nila yung kautusan na pag-aralan nila. Yung mga Pariseo kasi, ang tawag yan, mga bihasa sa kautusan, mga tagapag-aral ng kautusan ng panahon. Nag-aaral sila ng kautusan ni Moises, perfect nila yun. Yung mga Old Testament, kinaaral nila yan, tawag sa kanila Pariseo. Kung baga sa panahon ngayon, sila yung mga mananaliksik, nananaliksik ng mga kautusan, inaalam nila kung ano yung mga pangyayari, okay? Yung mga katotohanan. Kaya lang, nung dumating na si Jesus Christ na katotohanan, hindi nila pinaniwalaan. Kaya sabi ng John chapter 1, ang nakaraang pinag-aralan natin, dumating ang salita, ngunit hindi pinaniwalaan ang salita. Okay? Kaya dapat natin malaman yan. Ang dahilan doon, bakit hindi nila napaniwalaan yung salita? Kasi sa pride na nasa kanilang mga puso, nasasaklawan sila ng karunungan ni Jesus Christ na mula sa Diyos. At nasasaktan sila sa mga sinasabi ni Jesus Christ na mga bagay na ginagawa nila. Kasi yung mga Pariseo, ang tawag sa kanila, mga biyasa sa kautusan. At maliban sa mga biyasa sa kautusan, ang tawag sa kanila, mga mapag-imbabaw. Okay? Mga mapag-imbabaw. Ano ibig sabihin nun? Sila yung nakakaalam ng kautusan, pero hindi nila yung ginagawa. Ang tawag doon, Pariseo. Ang tawag doon, mga mapag-imbabaw. Okay? Mapagmataas. Kasi pinanghusigahan nila yung mga tao, pero sila rin gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga tao. Yun yung ibig sabihin ng mga Pariseo. Ano ibig sabihin ng Pariseo? Kanina, sinabi natin, nakapag-aral ng kautusan. Bihasa sa kautusan ni Moses ng Ten Commandments, ng kautusan ng panahon ng Old Testament. Okay? At ang tawag sa kanila ni Jesus Christ, mga mapag-imbabaw. Kasi, alam nila ang kautusan, pero hindi nila yung ginagawa sa buhay nila. Ang tawag doon, mapag-imbabaw o mga Pariseo. Sa panahon natin, ayun na yung tawag doon, Pariseo. Pero sa panahon nila, ang mga Pariseo, yung mga nakapag-aral talaga sa kautusan. Yung mga matatalino, mga talagang nananaliksi, kaya pagturo, mga guro sa panahon natin ngayon. Kaya mahirap yung sobrang kang marunong sa kautusan sa salita ng Diyos. Kaya maraming naliligaw. Sa totoo lang, sumasalungad sa totoong aral ng Diyos kapag marami ka ng alam. Kaya napakahalaga ng humility, yung humbleness, yung pride dapat wala sa atin. Kasi kapag nasa ating puso yung pride, hindi natin magawang maniwala, kagaya ng mga Pariseo. Kasi alam niyo kung bakit? Ang tunay na salita ng Diyos kasi, buhay at mabisa. Hebreo 4:12. Brother Miro, pakilagay ulit. Hebreo 4:12. Ito, hindi ako nagsasabi nito, pinililiwanag lang natin yung salita ng Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng humility, humbleness sa ating mga puso. Hebreo, kaya ba kagaya ng ginagawa ni Brother Joshua? Hebreo chapter 4, verse 12. Gasgas na rin ito Kaya kailangan natin aralin kasi ito yung pinag-aaralan natin sa John chapter 10, ang mabuting pastol. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos hindi basta salita. Hindi sabi ng Bible, hindi ito basta sulat na nakasulat sa tinta. Ito ay may buhay. Sapagkat ito si Jesus Christ na anak ng Diyos. At sapagkat ito ang banal na Espiritu ng Diyos. At sapagkat ito ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat.
Okay? Ang Triune God. Okay? Triune God. Trinity. Triune God. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya buhay ang ating Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos, si Jesus Christ ang tinutukoy, na kabilang sa Triune God, ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang taba na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa. Okay? Hindi basta-basta siya salita. Kasi yung kaluluwa hindi basta-basta. Yung kaluluwa, tayo na nakakaramdam, nakakapag-isip. Okay ba? Nakakaunawa. Na may nararamdaman pisikal. Kaya tayo may nararamdaman dahil tayo ay buhay na kaluluwa. Okay po ba? Tayo ay mga buhay na kaluluwa dito sa mundo. Ayan. At ang sabi dito, ang kayang hiwain, maging ang ating mga kaluluwa. Sabi rito, ito'y tumatagos. Ang salita ng Diyos kayang tumagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa kailaliman ng kaluluwa. Ano yung sa kailaliman natin? Ano yung nasa gitna natin? Sa gitna nila? Puso. Ayan. Yun yung tinutukoy doon. Tita nyo kapag sinabi yung mali natin, ang sakit-sakit. Tapos kapag hindi mo siya matanggap, hindi ka sasang-ayon sa nagsabi sa iyo ng masakit. Amen. Tama ba? Amen. Kasi yun tayo. Yun yung pride na tinatawag, na nandoon sa kalagitnaan ng ating kaibuturan ng ating kaluluwa at espiritu. Okay? Yan, espiritu. Meron na espiritu. Ang tawag doon, trichotomy. Ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Okay po ba? Tawag doon, trichotomy. At ang nasa gitna, sabi rito, ano yun? Yung puso. Okay? Yung kaibuturan ng kaluluwa, espiritu, ng kasukasuan, at buto. Ano ay nasa gitna nun? At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, yung pinaka ilalim at pinakagitna ng ating buhay, ng isip natin, kayang puntahan ng salita ng Diyos na buhay. Okay? Yan yung nangyayari sa John chapter 10. Pilit si Jesus Christ na nagpapakilala na siya ay Diyos. Pero hindi siya pininiwalaan, bagkus paulit-ulit siyang tinatanong ng mga Pariseyo. Ano ulit ibig sabihin ng Pariseyo? Kanina? Mga? Pari. Pari. Ang ibig sabihin ng mga pari ng panahon, mga bihasa sa kautusan, nakapag-aral ng kautusan ni Moses. Mga nag-aabang ng mga propesiya ng Old Testament. At hindi nila alam ang propesiya na yun, kaharap na nila si Jesus Christ na nagpapakilala na sa kanila na hindi nila matanggap kasi nasasaktan sila sa salita ni Jesus Christ na galing sa Ama na ipinahayag niya sa kanila. Okay? Na ngayon napapakinggan natin ngayon. Okay? At ngayon at noon, pareho lang ang pangyayari sa totoo lang. Kaya nga ipinahayag dito sa atin ngayon ang salita. Kasi hanggang ngayon, maraming mga taong hindi kumikilala sa salita kagaya ng mga Pariseyo. So, sa madaling salita, tayo ang tinutukoy dito ng mga Pariseyo. Yung mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. Tama ba? Sino rin yung naniniwala sa salita ng Diyos? Taas kamay. Amen. Di ba lahat tayo? O hindi pwedeng hindi. Kaya tayo hindi dito. Kung di ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka pupunta dito. At hindi ka din magbabasa ng Bible. Tama po ba? Amen. Hindi ka maniniwala kay Jesus. Kaya lahat ng taong naniniwala kay Jesus. O pero kasi ang mga Pariseyo, mga biyasa yan. Tayo siguro sabihin ko, mga biyasa namin tayo sa kautusan. Bakit? Ba't ko nasabing mga biyasa na tayo sa kautusan? Matagal na natin itong pinag-aaralan. May Sunday school. Meron tayong, preaching. Di ba? Si Jesus Christ may dalawang ministry ginagampanan. Ano yung dalawa na yun?
na ginampanan ni Jesus Christ? Ha? Sino yung nakakaalam? Ano yung dalawang ministry ginampanan ni Jesus Christ? Mahal at nagturo. O yun, teaching and preaching. Na lagi natin tinuturo. O di ba, kahit na sabihin yung lagi natin pinag-aaralan, nakakaligtaan pa rin natin. Parang ganun yung mga Pariseo ng panahon. Alam nila yung kautusan na may propesiya at mga tanda, at alam nila na yung mga himala, halimbawa yung bulag, pinanganak na bulag, nagaling, gumaling, wala namang tao kaya magpagaling doon, kundi galing sa Diyos, yun yung paniniwala ng kautusan. Eh ginawa ni Jesus Christ, o di ba? Okay, kinig muna. Yung bulag na ikinikwento kanina dito, na pinagaling ni Jesus Christ, bulag siya, ipinanganak. Sa paniniwala ng Old Testament, kapag ipinanganak na bulag ang isang tao, walang sino man pwede magpagaling doon, maliban sa Diyos. Eh si Jesus Christ nagpagaling ng bulag na ipinanganak. Kaya pinaniniwalaan siya ng bulag na pinagaling niya na galing sa Diyos at ng ibang mga tao noon. Maliban na lang sa mga Hudyo o Pariseo na nakakaalam ng kautusan ni Moses. Okay? Kasi bakit? Hindi nila matanggap na si Jesus Christ ay galing sa Diyos. Kasi nga, yung mga salitang sinasabi ni Jesus sa kanila ay buhay at mabisa. Matalas sa magkabilang, na parang tabak na magkabilang tali, nasasaktan sila. Kasi sila yung nagtuturo ng kautusan, hindi nila yung ginagawa. Eh, yun yung ibig sabihin ni Jesus. Yan tawag doon, Pariseo. Kaya sa buhay natin ngayon, parang tayo yung lumalarawan sa mga Pariseo. Kasi tayo mga biyasa sa kautusan na nakakaalam ng salita niya, tapos minsan di natin nagagawa. Pero hindi ko sinasabi mga Pariseo tayo. Parang, illustration. Kapag hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos sa ating mga buhay, talagang totally, mga Pariseo tayo. Nakagaya ng mga Pariseo na buhay ng panahon ni Jesus Christ. Kaya napakahalaga maintindihan natin yan. At napakasakit masabihan ng Pariseo ka. Kasi ang tawag ni Jesus Christ sa mga Pariseo, mga mapagkunwari, mga mapag-imbabaw. At ang sabi ni Jesus Christ doon, nakakakilabot sila at maaaring hindi sila makapasok o malabo silang makapasok sa buhay na walang hanggan pagka gano'n sila. Kaya paano tayo maliligtas kung gano'n tayo? Kaya kailangan natin ng pagbabago sa buhay natin. Kailangan natin tanggapin yung tunay na salita ng Diyos. Tanggapin sa buhay natin. Hindi tayo tumulad sa mga Pariseo literal ng panahon. Kaya yun yung sinasabi ng John chapter 10. Okay? Pinaligiran siya ng mga Hudyo, 10:24, at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. Eh, nagpakilala na nga siya sa bulag At nagpakilala na nga siya sa kanila. Ayaw lang nila maniwala. Sabi niya, kung ayaw niyo maniwala, paniwalaan niyo na lang yung mga milagrong ginawa ko, yung mga himala ko. Pero ayaw pa rin nila maniwala. Pilit pa rin sila nagtatanong. Kaya nga, dinodouble check ng mga Pariseo yung bulag. Nagtanong sa mga magulang ng bulag na totoo nga bang ipinanganak tong bulag? Kasi ang paniniwala talaga nila na hindi kayang pagalingin yung mga taong pinanganak na bulag. Maliban na lang kung ang isang tao ay galing sa Diyos. Kung ang Diyos ang magpapagaling. Kaya hindi sila naniniwalang si Kristo ay mula sa Diyos. Kaya hindi nila matanggap talaga na pinagaling ni Jesus Christ yung bulag. Na dati talaga ipinanganak na siya na bulag. Buti sana kung nabulag lang siya, halimbawa, na-disgrasya, nabulag lang, o baka nagamot pa ng mga tao ng panahong gagamot, bakit ganon. Pero kasi yung bulag, ipinanganak siya talaga bulag na. Pero pinagaling siya ni Jesus Christ. Ang paniniwala ng mga tao ng panahon, hindi kayang pagalingin yun, maliban na lang kapag ikaw ay galing sa Diyos, sinugo ka ng Diyos. Tama ba ba? Kaya, tandaan nyo kahit anong karamdaman na meron tayo sa buhay natin, na hindi kayang pagalingin ng tao o walang lunas sa mundo ito kahit may taning na yung buhay mo. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay mabubuhay ka. Tama ba ba? Kahit wala nang lunas yung karamdaman mo. Kung kalooban ng Diyos na gagaling ka. Para saan? Sabi ng banal na kasulatan, para, sabi rito kanina sa ating tinalakay sa John chapter 9, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Para maging patotoo ka. Amen? Kaya paano ka magiging patotoo kung hindi ka nga naniniwala sa salita o pinakikinggan mo
yung salita, hindi mo naman tinutupad ang salita. Amin po ba? Paano mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw ay magiging katulad ng mga Pariseo, nalalabanan yung salita ng Diyos na napapakinggan mo, sumasakit sa kalooban mo, sa kaibuturan ng iyong puso, ng kaluluwa at ng espiritu mo. Amen? Ang kailangan natin dito na tinuturo ng John chapter 10, humility, humbleness, upang higit nating lubusang matanggap ang pagiging Diyos, Panginoon at Hari ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Naiintindihan naman po. Hindi ako nagsasalita dito. Binabasa ko lang yung topic. Kasi ito yung topic. Nandito na tayo siya dyan eh. 1, nasa 9 na tayo. Ngayon 10. O yun, malalapit tayo matapos. Okay? Kaya napakahalaga na malaman. At nawa, naiintindihan natin. Kasi di ba, inaaral natin, inuulit-ulit natin para dahan-dahan, unti-unti maintindihan natin. Ulitin ko lang ha, hindi ako nagsasabi rito. Kasi ako man mismo ay tinuturuan din ng Diyos at marami mo natututunan. Hindi ako perpekto. Pero perpekto yung salita ng Diyos na pinahayag natin. Na galing sa Diyos na dapat natin paniwalaan. Kaya huwag kayo tinisakit. Parang pastor, nandiyan ka sa harapan eh. Tignan mo yung puso mo. Sa kaibuturan, sabi ng Hebreo, ng kaluluwa at ng yung espiritu, ng mga buto, yung mas malalim sa iyong kaisipan. Ano yun? Yung pinanggagalingan ng iyong isip. Ano yun? Yung puso mo. Kaya, pag-ugatin natin sa ating mga puso, yung katotohanan, si Jesus Christ, na pastol, na mabuting pastol, na dapat natin pakinggan kung tayo tunay na tupa niya. Amen po ba? Kasi ito yung tupa eh. Tungkol sa pastol at tupa at tungkol kay Kristo na nagpapakilala siya bilang Diyos. Siya ayaw maniwala sa Kanya. Nagpakilala na siya. Ako ang pintuan. Nilinaw niya pa. Ako yung pastol. At kung kayo yung mga tupa ko, nakikinig kayo sa akin at kilala ko kayo. Kaya kilala niya yung mga Pariseo, mga Hudyo. At hindi. Bakit? Si Jesus all-knowing God. Omniscient. Para sa atin dito ngayon, na naririto, alam niya kung sino yung totoong nakikinig sa Kanya o hindi. Ganun po yun. Kaya wala tayong choice. Ano yung choice natin? Maging totoo. Humble. Humility. Yung ating puso sa Kanya ngayong oras na ito. At sa bawat oras sa ating buhay. Kasi kilala tayo ng Diyos. Sabi ng ako ang pastol, nakikinig sa akin ng mga tupa at tinatawag ko sila sa kanilang pangalan. Naglista tayo pangalan niya sa attendance. Tama. Kumakulat tayo, bigla magpasalita. Mikay. Sino yun? Wait, tinawag ako ni Jesus. Lord, thank you po. Huwag ka matatakot eh. Baka may multo. Huwag ka nakarinig kayo, no? Ikaw lang nakarinig nun. Ang lakas nila, parang may narinig ka wala. Baka nga, ikaw lang nakarinig nun. Pinaalam sa'yo ni Jesus na tupa ka niya kasi tinawag ka niya sa pangalan mo. Angeline, ha? Magsaya ka, huwag kang kabahan. Huwag ka lang pumunta sa church, may nagmumulto. Huwag ka na, kakaala Pedro, naglakad si Jesus sa tubig. May multo. Hindi, ako to. Ako lang to. Hello, ako lang to. Huwag kayo masyak. Ako lang to, si Jesus. Di ba? Yes, Samuel. Oo. Kaya, naglalakad si Jesus. Kaya tayo sa buhay natin, pag napakinggan mo ang tinig ng Diyos ang iyong puso, huwag mo patigasin. Kaya, ang ibig sabihin ng tinig ng Diyos, hindi yung kagaya na sinasabi, narinig mo Pag ito, tumama sa puso mo, sa ikibuturan ng iyong puso, biglang may sumakit dyan, pak! At nagtatalo na yung iyong espiritu at yung katawan mo, iyan na ang Diyos. Ano nang dapat mong gawin doon? Yung free will mo, gamitin mo sa tama. Pumikit ka at manalangin, salamat Panginoon, pinaalala mo lahat ng bagay na ako'y tao, na kailangan kita, hindi ko kaya mabuhay sa sarili ko. Amen! Ganun na dapat natin gawin. Ayun ang tinig ng Diyos. Kapag tumama yan sa puso mo, masakit yan. Pero ang sakit na yun, pag yun tinanggap mo sa buhay mo, magdudulot yun ng pag-asa sa buhay mo at lubusan mong makikilala ang Diyos. Amen? Yun yung ibig sabihin ng salitang buhay at mabisa. Mas patala sa alinmang tabak ng magkabilang. Kaya lang, kung nananatili sa'yo yung pride, magiging kagaya tayo ng mga Pariseo na alam lang yung katotohanan, pero paglabas ng church, wala tayong ginagawa sa buhay natin. Ni sarili nating kapamilya, galit tayo. Ni gusto natin upakan yung sarili nating kapatid.
Pinagsasalitaan natin ng hindi maganda yung sarili nating kapatid, ng mga bagay na hindi na dapat natin sabihin sa kanila. Ang sabi ng Bible, nakakatakot. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Wala sa kanya ang Diyos. Sapagkat siya ay mamamatay tao, Diablo, kanyang ama. Nakakalungkot isipin. Tapos, sa iyo pa yung inggit, galit, puot sa sama ng loob. Pag nakikita mo yung isang tao, parang galit na galit ka sa kanya. O di kaya, pag sasabihan ka at tinuturo ka ng mga bagay na katotohanan, gagaya ng sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo, hindi pwedeng magpagaling yung may sakit yan kasi makasalanan siya Tama ba? Si Pastor Rolly, alam ko yung buhay niyan Hindi pwedeng maging lingkod ng Diyos yan. Hindi niya pwedeng sabihin yung salita ng Diyos kasi hindi naman niya nakapag-aaral ng kautusan. Hindi yan ang Bible school talaga na totoong Bible school. Seminar lang yan sa Tarlac Tama po ba? Ganun yun. Illustration ko lang din yung sarili ko. Hindi ganon. Kaya, kagaya ni Jesus Christ na nagsasabi kung sino siya, dapat kilalanin din natin siya sa buhay natin. Huwag tayo titingin sa pagkatao niya. Kasi tinignan siya ng pagkatao niya ng mga Pariseo. Anak siya ni Mary. Sino ba si Mary? Ang bulong-bulungan. Kasi noong may chismis na si Mary, anakan niya, hindi alam kung sino yung tatay. Disgrasyadora yan. At si Joseph, karpintero lang yan Tapos, yung paniniwalaan natin na tol, karpintero din yan. Tama, mababa. Ngayon, tignan natin ngayon yung mga ginagamit ng Diyos na mga lingkod niya. Sabi ng Bible, ginagamit niya yung mga hamak para hiyain yung mga matatalino. At baka tayo yung gamitin para doon. At maging masaya tayo doon. At kung sakali man, may nakita tayong mga ganung tao ginagamit ng Diyos, pahalagahan natin ang Diyos, igalang natin sila, at pakinggan yung mga tinuturo. Kasi baka naman tama at para sa atin yung tinuturo nila. Baka may matutunan tayo. Amen? Lalo na, kung ang tinuturo nila ay hindi nila salita, kundi salita ng Diyos na nababasa din natin. Yan. Para hindi tayo tumulad sa mga Pariseo. Kasi yung mga tao noon, hindi talaga naniniwala kay Kristo kasi tinitignan nila yung palilabas na katauhan ni Jesus. Yung pinanggalingan niya. Walang mabuting taong galing sa Jerusalem. Sabi nilang gano'n. Mabuting pang taong galing sa Jerusalem, wala. Kaya ka Jesus. Nawa, naiintindihan natin yung paliwanag, Sumagot si Jesus yan. Habang naglalakad si Jesus, 23, sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran sila ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin kung ikaw ang Kristo, magpakilala ka na. Nagpapakilala na nga siya paulit-ulit Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Kasi lagi na nga siya nagpapakilala Ayaw lang maniwala ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kasi yung ginagawa niya, yung Diyos yun yung Diyos na pinapakilala niya sa pamamagitan niya na naroon. Ginagawa niya yung gawain ng Diyos, naghihimala siya, nagtuturo, nagpapagaling. Gawain ng Diyos yun Kaya sabi niya, ginagawa ko ang pangalan ng aking Ama. Ang mga ginagawa ko ay sa pangalan ng aking Ama. Bakit? Kasi siya at ang Ama ay iisa. Ang pangalan ng Ama ay dala-dala niya. Ang katangian ng Ama ay nasa Kanya. Karangalan ng Ama ay nasa Kanya. Kapangyarihan ng Ama, ang glory ng Ama nasa Kanya. Lahat ibinigay na sa Anak. Kaya siya at ang Ama ay iisa. Kaya huwag na tayo maghanap pa ng ibang Diyos. Si Jesus na, pero hindi yung imahe. Wala iniwan mukha si Jesus Iba ang katawan panlangit, iba ang katawan pantao. Ibig sabihin niya. Kaya huwag na kayo maghanap ng Ama. Kasi ako na nga, andito na ako, lahat ng ginagawa ko sa Ama. Sabi niya gano'n. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yun ang nakakalungkot. Kapag hindi tayo pala naniniwala sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan, hindi natin yung pinaniniwalaan, pinakikinggan lang natin ito, hindi tayo kabilang sa tupa niya.
yun yung nakakalungkot isipin. Ano tawag sa atin? Kambing. Dalawa yun kambing tsaka tupa. Hindi tayo tupa, ayun tayo, kambing. Yung kambing makulit yan hindi niya sumusunod. Nakita niyo yun sa Reels, yung nalaglag sa kanal, inahaw na siya, takbo pa rin, balik na naman. Nakita kayo ng kambing, kumukuha ng basura, parang aso siya, di ba? Tapos pag hinatak mo, hindi niya susunod sa'yo. Hindi kagaya ng tupa, kapag inano ng pastor, dire-diretso yan. Okay? Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ito ang good news. Nakikinig sa akin ang aking tupa, makikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya kung tupa tayo ng Diyos, kahit masakit pa ang salita ng Diyos, makikinig ka dyan. At susunod ka dyan. At kilala ka ng Diyos, sumusunod sila sa akin, sabi. Sumusunod ang mga tupa sa pastol. Sumusunod ang mga tao sa Diyos na kumikilala sa Diyos. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. O napakabuti nun. Ang mga nakikinig sa Diyos ay binibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman. Kapag nakikinig ka sa salita ng Diyos, kahit kailan pala, hindi ka maagaw. Pero kapag ikaw ay hindi nakikinig, kahit sino aagaw sa iyo. Tama po ba? Amen. Ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa akin. Ang Diyos Ama ang nagdadala sa atin kay Jesus Christ. Kaya tandaan natin yan. Kaya pag hinanap mo yung Ama, dadalhin ka ng Ama kay Jesus. Ito ang aking anak. Ito ang aking salita. Yan. Para makilala mo ako ng lubusan. Okay? Ang aking Ama ang siyang nagbibigay sa kanila sa akin at lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. Okay, sinabi niya na siya at ang Ama ay isa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Ay, babatuhin na siya, papatayin na siya. Ayan, hanggang sa mamatayo pag pinagbabato ka Kaya sinasabi nila kay Jesus, marami akong mabubuti. Ayan. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba ang mga ito? Ang dahilan at ako'y inyong babatuhin. Sabi ni Jesus, ang dami kong mabubuting bagay na ginawa sa inyo. Ano ba yung mga bagay na ginawa ko kung bakit ako'y inyong babatuhin? Ano ba yung mali? Ano ba yung masama doon? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin. Kasi alam nila, pag mabubuting ginagawa, hindi masama. Kasi ayun ang utos kautosan yun Ang kautosan ay mabuti pero ang kautosan hindi yan ang nakakapagligtas sa atin. Okay? Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Yan, kasi tinuturing niyang Diyos yung sarili niya. Bagamat siya'y tao, tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautosan, sabi ko, mga Diyos kayo. Okay? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Okay? Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayong masasabi, nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Okay? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinili na magpahayag ng kautusan, sabi ni Jesus Christ. Kaya paano nyo masasabing nagkakasala ako? Sinasabi ko lang naman yung salita ng Diyos at nagpapakilala ako na anak ng Diyos. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sinasabi ko ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Simpleng paliwalag lang na naiintindihan naman kahit hindi natin ipaliwalag ng gusto. Tignan niyo yung mga ginagawa ko. Hindi ko ginagawa yung sarili ko. Hindi ko tinataas yung sarili ko, kundi yung Diyos. Yung itinataas ko sa pamamagitan ng aking buhay na ginagampanan ko, yung tungkulin ng Diyos para sa inyo. Tama mo ba? Kaya tayo, itataas natin yung Diyos sa ating buhay, gagawin natin yung mga pinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin. Kung di natin yung ginagawa yun, hindi tayo tupa ng Diyos. Hindi tayo isa sa Diyos. Okay?
Hindi tayo anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, ano ka? Hindi, pag anak ka ng Diyos, ano tawag sa iyo? Pag ay Jesus kasi anak siya ng Diyos, ano tawag sa Kanya? Diyos. O yun yung sabihin ni Kristo, tayo naman, hindi tayo Diyos. Pero dahil mga anak tayo ng Diyos, isa tayo kay Kristo na paghaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Ang tawag sa atin, sa ibang bahagi, wala sa Biblia, pero ang tawag sa atin mga little Christ na tinatawag, maliliit. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos dito. Ang lahat ng binibigyan ng pagkakataon ng Diyos magpahayag ng salita ay mga anak niya. Kapag anak ka ng Diyos, ano ka? Ikaw, yung tatay mo, ano ang apelido? De Los Santos. Oh, tayo. Anak tayo ng Diyos. Sino tayo? Si Jesus na nasa sa atin. Okay? Ano ba pangalan ng Diyos? Ano pangalan ng Diyos na ipinakilala? Si Jesus. Kanya bang pangalan nyo kay Jesus? Di ba pangalan ng Diyos, sabi niya? Ang pangalan ng Diyos ay mapaparangalan sa akin. Kaya kapag kaanak tayo ng Diyos, napaparangalan dapat yung pangalan niya na nasa sa atin. Okay? Tama po ba? Okay, malilito. Hindi tayo Diyos sa pakaangkinin natin. Hindi tayo Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos at nasa sa atin ang Diyos. Pero, dapat talagang mahayag ang mapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kaya huwag kayo malilito dun yung pagiging little Christ natin dahil yun, nabubuhay na si Kristo sa buhay natin at ngayon tinuturing na tayo anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa sa akin ng Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, sa gayon, nakitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. So, ibig sabihin, kapag tayo nabubuhay sa Diyos, dapat gawin natin yung mga bagay na dapat natin gawin, yung ginagawa ng Diyos. Kaya tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa poong na dating pinagbabautismohan ni Juan habang naroon siya. Okay? Maraming lumapit sa kanya, sinabi nila si Juan ay walang ginagawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Amen. At lalong na uhulihin nila si Jesus ng panahon, nakaalis na si Jesus, nakatakas na. Umiwas na siya. At bumalik siya sa Jordan at nakita siya doon ng maraming lumalapit sa kanya. Si Juan, sabi nila, walang ginawang himala, ngunit ang taong ito ay sinabi niya tungkol dito. Si Juan kasi nagpahayag kay Jesus. Nalaman nila at pinatunayan nilang totoo lahat ng kapahayagan ni John the Baptist kay Jesus. So, ibig sabihin, maraming naniwala sa pangangaral ni John the Baptist patungkol kay Jesus. Kaya tayo rin naman, kailangan natin maniwala sa pangangaral ni John the Baptist sa atin. Buhat sa salita ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kailangan natin maniwala sa salita ng Diyos na binabasa natin ngayon upang nang sa gayon, maging anak tayo, totoo ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Maging tunay tayong tupa ng Diyos. At maging pastor natin ng Diyos na kilala tayo. Ang bawat pangalan natin na pinakikinggan dapat natin sa ating mga buhay. Kaya yun, salamat sa Panginoon. At dahil wala lang oras, ang bilis na oras natin, hanggang dito na lang tayo. At nawa marami tayong natutunan sa umagang ito. Binasa namin kanina sa mga nahuli, John chapter 9. Tapos, pinagpatuloy sa John chapter 10. Kaya, kung babasahin natin yan, pag-aaralan, makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng pagpapakilala ni Jesus Christ patungkol sa kanyang sarili bilang Diyos na hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo at ng mga Pariseyo noong panahon. Okay? Pero sinasabi niya at pinasabi niya at inaangkin niya na talagang siya ay Diyos. Okay? Siya ang mabuting pastol na dapat natin pakinggan nang sa gayon, maituring din tayo anak ng Diyos bilang mga tao na bubuhay dito sa mundo. Amen po ba? Nawa, naintindihan natin yun. At lahat ng ito ay galing sa banal na kasulatan na ating binabasa. Wala naman tayong ibang dinagdag dyan, binasa lang natin. Kaya tandaan lang natin, ang mabuting pastol si Jesus Christ. At ang mabuting mga tupa naman, yun yung mga tao na nakikinig sa Kanya.
At kapag ikaw ang mabuting taong nakikinig sa Kanya, kilala niya ang ating mga pangalan at tatawagin niya tayo sa bawat pangalan natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, salamat sa Diyos. At kung meron kayong tanong, pwede po kayong magtanong sa oras na ito. Yan. Okay, ano uli yung pariseo? Ano ibig sabihin ng pariseo? Mga tagapagturo ng kautusan, mga bihasa sa kautusan ni Moises, mga nag-aaral. Okay? Sa panahon natin, sa literal na panahon natin ngayon, tayo yun. Tama ba? Na mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero nawa, hindi yung mga gawa nila. Kasi yung mga pariseo, yung mga pagkimbabaw, alam nila yung utos, hindi nila ginagawa. Pero tayo, para tayo yun, na nag-aaral, nag-autusan. Kasi ang utos ni Jesus Christ, kumayo kayo at pangaral ng mabuting balita sa lahat. Ngayon, para natin pangangaral, kung hindi tayo mag-aaral. Kaya kailangan natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Para alam natin, yung ibang pangangaral natin. Kaya lang dapat, huwag tayo tumulad sa kaugalian ng mga pariseo ng panahon. Na magaling lang sila sa pag-aaral, pero hindi sumusunod. Sila mismo ang sumusuway sa ipinangangaral nila. Kaya tayo naman, bilang mga taong nabubuhay ngayon na pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-aaral para ituro sa lahat ang salita niya, maging mabuti tayo, tupa. Okay? At sumunod sa tunay na pastol na walang ibang ating Panginoong Isus. Alam mo ba? Walang pa nang huli natin ng Panginoon. Kung wala nang magtatanong, meron ka magtatanong. O sige, Pastor. Pastor Tuloy. May paalala lang sa kapatid. Alala. Nagpapaalala lang. Nagkakasala ka po ba? Biblical yun. Kailangan natin magpaalala sa bawat kapatiran. Pagpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya lang, ang problema, yun na, kapag kasi talagang hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, ang problema doon, yung totoong paniniwala, hindi natin matatanggap yung paalala. Lalo kung masakit yun. Kasi masakit ang salita ng Diyos eh. Lalo kung paalala mo tungkol sa biblical, buhay yung mabisa, yung masakit yun. Paalala lang yun. Hindi ka dapat, ron, hindi ka magkakasala, paalala lang yun. Sabi ng Bible, pwede kang magalit, huwag ka lang magkakasala. Alin magkakasala? Huwag mo siyang murahin, huwag mo siyang saktan, huwag mo siyang sabihan ng mga hindi dapat. Yung saktan yung kalooban niya. Halimbawa, nakita mo yung kapatid mo, sa tingin mo, di mo nagustuhan, nalalasuan ka sa kanya, sinabihan mo ng balandi, sinabihan mo ng pokpok, di masakit na yun, di masama na yun. Tama po ba? At ang tawag sa iyo, mamamatay tao, napupot ka sa kapatid mo. At kapag pinagsabihan ka, hindi ka nakinig, at tuwing nakikita mo yung kapatid mo na gano'n, galit ka, iba na yun. Hindi ka lang papasakot sa Diyos, may ibang espiritu at tinanggap sa buhay mo. Espiritu ng pride, pita ng laman. Ayun ang tawag to. Pero kung ikaw, mababa ang kalooban mo, tatanggapin mo lahat. Hindi ka titingin sa taong nagpapaalala sa iyo. Ikaw, Bro Rodon, ipahinanti ka eh. Ako, alam mo, Sister Ray, accountant ako eh. Tama ba? Ano ba wala? Sister Ray, gamitin ko lang kayo, ano ba wala? Di ba? Grabe ka eh. Angkas ka pa nga dati. Ako, accountant pa. Sino ba masusunod sa atin? Tama. Ganon, iba yung pride yun. Ayoko gumamit ng iba kasi alam ko. Minsan ako, gagamitin ko si Niron. Nakapag grade 12 ako. High school ka lang. O, di ba? 4th year lang ako eh. High school graduate eh. Hindi pa uso grade 11 and 12 nun eh. Bakit ako susunod sa iyo pa? Baka matanda ka sa akin, tatay kita. Mas matalino ako sa iyo. O, di ba? Yun yung mahirap doon. Espiritu ng pride. Humility ang kailangan natin. Kaya hindi ka nagkakasala, huwag mo lang siyang sabihan ng mga bagay na ikasasakit ng kanyang kalooban. Ang tawag doon, pagpapasakop sa Diyos. Pag-ibig. Mamaya, yan din yung topic natin, pag-ibig. Kaya kasi, seasons of love, sabi nila, February. Pero di tayo naniniwala sa Valentine's. Sino ba nang-celebrate ng Valentine's? Ayaw baka sabihin ni Brother Rodolfo, Pastor, ano yan? Ano ba, tawag mo yung close mo? Yung paniniwala, Pag-ano eh. pag-ano maniniwala yan, totoo naman sa pag-aaral. Pero hindi naman tayo naniniwala sa Valentine's. Basta pero hindi natin sa pag-ibig kasi God is love. Okay, kaya mag-aaral lang natin yun. Yun lang po, yun lang, meron ba bang tanong?
Yung paalala hindi masama yan, kaya lang conforme sa pinaalalahanan mo kung tatanggapin niya ito o hindi. Pero kung tama yung pinapaalala mo sa Kanya at bilang pag-ibig yun sa Kanya at bilang pagsunod mo yun sa Diyos bilang pag-ibig mo sa Kanya at hindi siya naniwala, ipag-pray mo siya. At pumasok ka, nagawa ng mga bagay na hiwaga, yung Diyos sa buhay niya kasi tao pa rin yun, mahal ng Diyos siya. Si Jesus Christ dumating para sa makasalanan, hindi para sa matutuwid. Kaya tayo, tsapwera na tayo, tayong mga nakakaalam ng salita ng Diyos, sa totoo lang lalo yung mga nagtuturo. Kung tutusin, hindi ka na dapat focus sa sarili mo kasi para saan ka pa? Kasi hindi naman para na sa'yo dumating si Kristo kasi na kay Kristo ka rin. Ano ba, hanapin mo kay Kristo? Tama? Amen. Bigyan mo pahalaga yung mga makasalanan, yung mga inaapi, yung mga ulila, yung hindi nakakilala sa Diyos, mga drug addict, yung mga holdapper, yung mga tambay, yung mga nandiyan sa labas na pagka nawala sa mundong ito, sa palagay mong mapapahamak pagdating ng panahon, hindi naman sa pangusga. Tama? Pero ikaw, huwag mo nang angkinin yung, Lord, bakit ako ganito? Naghihirap ako. Lord, bakit parang ang tingin sa akin ng tao, ako nalang palagi. Di ba? Nagiging makasarili ka pa rin kasi wala pa sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Pag ikaw ay umiibig sa Diyos at alam mo mahal ka ng Diyos, hindi mo na tinitignan yung sarili mo. Kahit mahirap ka, ayos lang sa'yo. Kahit wala kang pagkain sa bahay mo, kahit dami umusik sa yung tao, okay lang sa'yo. Naiintindihan mo yung kapwa mo. At natututo kang magpatawad at magmahal at umunawa at tanggapin na ikaw ay mababa. Lord, tama lang po yung sinasabi nila sa akin kasi totoo naman po. Kaya nga ako lumalapit sa iyo at kita pinakikilala din sa kanila para lahat nakakakilala sa iyo at magkaintindihan. Pero kung yung problema talaga, kung hindi ka paniniwalaan, kagaya ni Jesus Christ na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi siya pinaniniwalaan, pinilit siya nagpapakilala. Tama po ba? Yan. Yun yung problema. Kaya, pero huwag na tayong tumingin doon, di man tayo paniwalaan sa hindi. Ang mahalaga naniniwala sa atin yung Diyos. Tama po ba? Tandaan niyo ito ulitin ko lang ulit, ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ano? Yan, tama. Yung talagang hindi niya na kayang gawin. Yung tignan pa yung nakaraan mo. Tama? Kasi tinitignan ng Diyos yung ngayon. Kaya nakatanda siya ng isang pang-araw na tinatawag na ngayon. Bagamat ang Diyos ay omnipotent, makapangyarihan Diyos, all-knowing God, omniscient, omnipresent, ang isang bagay na kaya niya naman pero hindi niya kayang gawin para sa atin, yung tignan niya pa yung nakaraan natin. Pag ikaw nag-confess ngayon, it is finished, naganap na. Pinatatawad na kita. Iyan ay kung magkukonfess ka. Kaya kung hindi, wala tayong magagawa doon. Ayaw mo Hindi sa'yo magpapatawad ang Diyos kasi ayaw mo nga. Hindi mo nga siya kailangan sa buhay mo Kaya yun. Kaya yun yung Holy Spirit na kailangan mo hilingin na mapasa atin para higit natin maunawaan ang salita ng Diyos. Tinutulungan tayo nito tanggapin yung mga bagay na hindi natin kayang tanggapin sa ating mga buhay bilang tao. Extraordinary kasi ang Holy Spirit. Tayo mga ordinaryong tao. Hindi tayo extraordinary. Nagiging extraordinary tayo pag nasa atin ay yung Holy Spirit na extraordinary. Jesus Christ, unlimited. Okay? Na tinatawag, sabi ng ibang mga lingkod ng Diyos. Ang Holy Spirit, si Jesus Christ, na walang hangganan. Okay? Kaya napakahalaga ng Holy Spirit. Mamaya, mas pag-aaralan pa natin yan, kaya hanggang ngayon, huwag ka sa na bilis. Okay, salamat sa katanungan ni Brother Rudolph. Kung gusto nyo magtanong next week, okay, tayo mo lang mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Nawa, naiintindihan namin ang iyong buhay at banal na salita. Lord, kung ano man ang mga bagay na kulang sa amin, punuan mo po, Panginoon. Ang mga bagay na dapat namin intindihan, Lord, paunawa mo po sa amin ito. Lord, salamat, salamat, salamat. Patawaran mo kami, Panginoon, kung kami may nakakasala. Sa lahat ng pagkakataon, tanging ikaw lang nakakaalam. Pero alam mo rin naman ang laman ng aming puso, Panginoon, na walang ibang nais kundi ang higit kang makilala at magawa ang aming mga misyon sa mundo ito. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibig ang ating Panginoong Jesus. Okay. Pwede tayo mag-CR, tapos mag-puri na tayo. Okay, temporary.
salu-saluan lang muna natin si Brother Miron yung as yung mag-ooperate, siya pala yung magda-drums, ako muna mag-gitara ngayon, wala tayong gitarista ngayon, paalam mo na si Brother Joshua, baka busy siya ngayon, ginagawa mo na yung mga dapat niyang gawin, okay? Paalam mo na siya. Pero ganun pa man, pag-pray natin, gabayan siya ng Panginoon, pati si Abigail, gabayan sila ng Panginoon, kung saan man sila naroon ngayon. Okay? Pagpalain nawa sila ng Diyos sa kanilang mga desisyon. Pero pag-pray natin, para muli makasama natin sila kulubin ng Diyos. Pero ganun pa man, temporary, tayo muna, habang wala sila, pagsalusaluhan natin yung mga gawain dito. Okay? Huwag natin hayaan na kagaya tayo ng mga disipulo noon. Nung nagpakilala si Jesus Christ, siya ang Diyos, nag-alisa nila. Okay, kaya magsalusaluhan natin yung mga gawain ng Panginoon na inatang sa atin ng Diyos. Kasi wala naman tayo ibang tinuturo, kundi yung kataklaan ng Diyos. Amen. Ayun. Okay, maya-maya konti, pwede tayo magsimula habang naghihintay pa sa iba nating kapatiran. Brother Leron, pakipatay na yan.